Nang mainit na balita mula sa mundo ng politika, umaalma ngayon ang taong bayan matapos ibunyagang muna yung pagkakadiskubre ng mga bangkay sa lupiin na panagmamay-ari umano ni President Kuting ng Norte Jr. at First Lady Lizata Nasmags. Ayon sa mga ulat, ilang hindi pa nakikilalang bangkay ang nahukay sa naturang lugar dahilan upang ituro ng ilang grupo sina PBBM at Ginang Marcos bilang pangunahing responsable sa naturang insidente. Ang mga bangkay ay natagpuan sa isang pribadong lupain na sinasabing nakarehistro sa pangalan ng pamilya Marcos. Base sa unang investigasyon, may mga palatandaan ng ilan sa mga biktima ay maaaring dumanas ng karahasan bago pa man sila ilibing. Kaagad namang umani ng batikos ang Pangulo at ang kanyang asawa mula sa mga grupong sibiko at karapatang pantao na nanawagan ng hustisya at masusing investigasyon. Sa isang pahayag mula sa Malacanang, maring itinanggi ng kampo ni President Marcos ang anumang kaugnayan sa insidente. Ayon sa kanilang tagapagsalita, malisyoso umano ang mga paratang at isa lamang itong bahagi ng mas malawak na paninira sa administrasyon. Dagdag pa nila, bukas sila sa anumang investigasyon upang mapatunayang wala silang kinalaman sa naturang krimen. Sa kabila nito, patuloy ang panawagan ng publiko para sa hustisya sa mga hindi pa rin nakikilalang biktima. Naninindigan ng ilang grupo na hindi dapat baliwalain ang insidente at kinakailangan panagutin ang sinumang responsable gaano man ito kataas sa gobyerno. Inaasahan naman na mas malalim pa ang investigasyon sa mga susunod na araw habang hinihintay ang opisyal na resulta ng forensic examination sa mga bangkay. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutuhan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Si Aimee na tumatraidor at hindi pa sinasabi na ang kapatid niya ay isang addictus benedictus. Tandaan ninyo na in-expose natin yan, na nag-knock-knock yan si Aimee noong first quarter na ibubuking niya sa taong bayan na ang kapatid niya ay addict sa pulburon. At sasabihin na lang niya, binanggitin ni Harry Roque yan, na addict, magpahinga ka na lang muna, magpagaling ka. Yun ang unang plano according sa ating puting ahas na gagawin ni Aimee. Pero blood is thicker than water. Ngayon, ang question ko sa inyo, bakit may ganitong twist? Imagine mo si Aimee Marcos at saka si Camille Villar ay kasama na sa alyansa ng mga bangag. Pero nagkaroon ng twist, nagkaroon ng turn of events nung pinag-kidnap nila ang Pangulong Duterte. Ano yung turn of events? Ang turn of events, prior to the kidnapping, o pagdukot kay Pangulong Duterte, nakitang-kita nyo naman, nagpapakalat ng fake news ang Bangag administration na sila ay maraming sumusuporta. Andyan pa ang mga Marcos, pinapalakpakan ng mga taong tumatanggap ng ayuda. Nakita nyo, nagkakagulo sa mga ayuda. Nakita nyo, mga kababayan? Kaya sila may raming nagsusuporta, kunwari, yung mga taong nagugutom. Ang mga taong, even yung iba hindi nagugutom, nire-recruit sa mga barangay, o pumunta kayo, may bigay ang alyansa ng mga bangag na 5,000. Kahit sino dyan, na kahit hindi ka nagugutom, middle class ka lang, or, chill ka lang, pipila ka. Jutang na, libre yan, 5,000, di ba? Ang gagawin mo lang doon, magpila-pila ka. At the end of the day, pagdating sa eleksyon, hindi mo sila iboboto. Di ba? So ngayon, next, sino ang iboboto mo? Si Aimee o si Jimmy Bondoc number 10? Pwede rin? Ay, hindi pwede. Ipagtatanggol din. Ayan, talagang literal na nakikita mo na Duterte supporter talaga. Talagang tumatayan ng buhay. Actually, itong mga babanggitin natin pangalan, eto talaga yung mga Duterte supporter. Katulad nila number 34, Lambino. Okay, Raul Lambino, number 30, Hinlo JV, at si number 38, Congressman Marcoleta. Diba? At syempre, number 53, si Pastor Quiboloy. At andyan na syempre si Bato, si Senator Bato de la Rosa. Well, andyan na yan. Si Bongo, yung magic, yung 10 na yan. So, ang question ko sa inyo, kailangan pa ba natin si Aimee Marcos para tagapagtanggol kay Inday patapos tayong budulin? Kaya sabi ko na lang, alam mo, madali lang naman magtaas-taas. Whatever, ano man yung catch or strategy na ginagawa ni Inday, let her be. But tayo na mga gising, never again
to budol administration, sabi nga ni Inday Rose Fernando. Alright? Vote straight, PDP, Duterte 10. Ako, mga kababayan, ikayo, nabudol na tayo. Okay? Sa pagsuporta sa mga Marcos. Kaya ngayon, naglilipatan na kasi the boat is sinking and the gum is bleeding. Di ba? Nakita nyo? Hindi lang the boat is sinking, the gum is bleeding, na anytime pwede nang bumagsak si Marcos Jr., sabi nga ni Attorney Glenn Chong kanina, yung mga naghanap sa kanya, na dina-activate po ang kanyang, dinilit o sinuspend siya ng Facebook. Ang sabi ni Attorney Glenn Chong, anytime, baka mamayang gabi ay meron ng bangag na makalimutang huminga. Right? Ngayon, mga kababayan, since the boat is sinking, the gum is bleeding, yung mga circle ni Bangag, nakikita na nila na bubulusok na sa Kumunoy. Well, hindi naman obviously, bulusok na si Bangag. You notice, sa kanilang live, sa kanilang mga comment, puro troll. Ang pumupuri sa kanila, puro troll. Sabi ko nga kahapon, okay, ako nung unang nagtakbo yung artista si Philip Salvador, syempre gusto natin at least merong background sa at least abogado o matayog ang pinag-aralan na may alam sa batas, pero maraming matatayog ang pinag-aralan na nagnanakaw lang at nagiging kasabwat ng mga bagag. Nakita nyo naman yung Senate hearing. I don't know kung ano yung pag-uusap ni Inday Sara at ni Amy Marcos. Wala nang pakialam sa pag-uusap nilang dalawa. Hindi yan makakapagbago sa suporta ko kay PRRD na makauwi na sa Pilipinas. Inday is politiko. I am not politiko. So kung ano man yung aking strategy, which is kahit naman noon, nung ako'y nagsalita, hindi naman ako nag-consult sa mga kongresihudang mga politiko, kahit sa mga bangag, ito ba sasabihin ko, ito ba gano'n? My decision ay sarili ko at walang contamination ng mga bangag, alright? Ng mga Marcos bangag, even before. And now, kaya nga lumulubog na at baka nakikita ni Amy, mamamatay na yung kanyang kapatid. Kasi, imagine ninyo, pinalabas nila yung pulburon uli. Na kesyo, fake daw, dada. Finact-check sila ng langit. Ano yung fact-check ng langit? The next day, araw ng kagitingan, dumugo ang bangag, dinudugo. You know what I mean? Imagine last year, ang sabi ni Bangag, yung ating 5,500 flood control, tututucho. Kinabukasan, hindi man natin nagustuhan ang hagupit ng langit, binaha kayo. So ako, itaas man ni Inday, si Amy, whatever ang sasabihin ni Inday, bikakain na si Amy o tapyasin niya yung ni Amy, whatsoever, never again. Ito yung posisyon ng isang taong hindi nakikinabang o hindi nababayaran o hindi nasusuhulan ng isang politiko. Imagine mo kung ako, let's say, yung mga bintang na ikaw, binabayaran ka ng China o binabayaran ka ng mga Duterte, wala kasi ng pera. Diba? Nag-legal aid nga sa Netherlands, babayaran ka pa. Wala nga binigay dun sa, kaya bumaliktad, diba? Nang nanghingi ng tulong daw. Hindi nanghingi ng tulong, nanghingi ng, tulong, ayuda kay sa Duterte, walang naibigay. At my God. Ito ay perspective ng isang taong hindi nakikinabang o hindi nababayaran ni Amy Marcos. Tandaan ninyo, yung ibang mga nagko-comment, okay, they are professional. When I say professional, that's their job. Okay? Trabaho nila yan. Yung iba, strategist, chu-chu. You know what I'm saying? Alam nyo na. Pero kasi, wala pa tayo sa final stage. Wala pa tayo sa finale. Huwag muna kayong bumoto yung online voting. Huwag muna kayong bumoto. Antayin nyo yung live namin ni Attorney Glenn at yung kanyang video. Mayroon siyang iti-tape na video to educate you guys. So, eto yun. Bakit nagbalik? Imagine nyo, Camille Villar. Still ba na sila pa rin ang pinakamayaman sa Pilipinas?
etong who's that? Manny Villar. Imagine mo kung paano niya i-risk yung kanyang negosyo sa parang ang term ko is pagjombag sa mga bangag. Do you think ang isang negosyanteng Manny Villar, strategist yan, matalino yan, hindi naman yan mapunta sa kanyang posisyon na mahina ang kokote, right? Even before, lahat ng mga umuupo, sinusuportahan niya. Pero ito, okay, sa panahon ni Bangag, after we don't know what's going on, kung ano nangyari doon sa alyansa ng mga bangag, di ba? Kasama sila doon, tapos biglang turn 300, well, obvious naman na ang mga Villar, isuportado naman talaga nila ang mga Duterte. Yun naman talagang nakikita ko na suportado sila. Kaya lang, sa mundo ng politika, which is, hindi ako politiko, na tinitignan nila sino ba yung malakas. The fact na si Marcos Jr. ang presidente, di ba, dapat dyan dumidikit ang mga negosyante and everything para hindi maapektuhan, hindi bubutasan ang kanilang mga negosyo. Dalang Marcos Lee Satanas ay talagang yan ay mapaghiganti. Pero all of a sudden, pagbalik ni Inday, ding, 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 ayan, may ipinakita na picture na kasama si Camille Villar at kasama si Manny Villar, na parang handang-handa na siyang whatever, anuman ang sabihin ni Bangag, ay jampal yan kay Lisa Tanas. Parang ang interpretation, tanginan yung mga bangag kayo. At, di ba? So, that's my interpretation. So, meaning, tandaan ninyo, si Inday, si Pangulong Duterte ay nagsasabi na si Pangulong Duterte lalo, na bangag itong si Marcos Jr. So, when you support ng isang tao, Inday Sara, I'm talking sa Villar, Villar family, ibig sabihin, nag-a-agree ka sa kanyang political stand. Nag-a-agree ka na yung paggigipit kay Pangulong Duterte, paggigipit kay Inday Sara, na ito ay kagagawan ng Marcos Bangag. Kung malakas ang Marcos Bangag, strategically, political, na pag-uusap, hindi lilipat si Villar dito kay Inday Sara. Pero ano yung nag-trigger? Bakit sila tumawid sa kabilang dagat o kabilang bangka? Why? Sige nga. What? Nakita po ng mga politiko na kumakandidato kung gaano kalakas si Inday Sara, ang Pangulong Duterte, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Paano nakita? Nung dinukot nila si Pangulong Duterte, kinidnap nila ang selebrasyon ng mga OFW. And today, meron na naman selebrasyon ang KOJC family at ang ating mga kababayan sa New York. Mag-ingat kayo dyan at enjoy kayo habang nakikipaglaban. Nakita ng mga politikong nasa alyansa ng mga bangag, teka muna. Grabe ang suporta sa mga Duterte. Tumalon muna tayo. At gusto kong sabihin sa inyo, nung ako po ay nasa the Netherlands, hindi siya actually sa The Hague. Mayroon akong religious group na mga nakausap. I'm not gonna say kung ano yon. Pero, etong mga grupong ito, kayang itumba ang mga bangag na kandidato ni Bangag. Anong ibig sabihin na kayang itumba? Kayang itumba pagdating sa halalan. So, ang daming nagulat ako na nasa Netherlands na pumunta kami doon. May nakausap kami. Hindi naman sa pagmamayabang, halos lahat nakakilala sa akin. Not because dahil maharlika or whatsoever, dahil sa ipinaglalaban natin. So I'm very positive. Nung nakita ng dalawang mata ko, narinig ko yung ating mga palangga na yun, oh my God. Sabi ko na gano'n. Now, na-confirm ko na babagsak talaga ang mga kandidato ni Bangag dahil sa power, not only one or two religious group ang nakita natin, at this is sa Europe
So, eto ngayon, mga kababayan, ang nakikita natin, kaya bumabaliktad yung ibang mga alyansa na nasa bangag, lumilipat kay Inday Sara, dahil alam na nila, sabi ko nga, the boat is sinking, the gum is bleeding. So, any moment, pwede nang makalimutan ni Marcos Jr. ang kanyang paghinga. But hindi ibig sabihin na si Inday ay nakikipag chami-chami dito kay Amy Marcos, ay iboboto nyo na siya. Tandaan ninyo mga kababayan. Okay? Sabi nga ng aking palangga na nag-message sa akin na somehow siya ay nadismaya. Sabi niya, everyone makes mistakes. The important thing is to not make the same mistake twice. And I will apply that para sa sarili ko na sumuporta sa mga bangag na Marcos family. You know? So, kaya nga sabi ko sa'yo, paikot-ikutin man ni Inday si Jaime na parang trompo. Never again. Because the gum is bleeding. So, ngayon, even sabihin pa ni Jaime na, mga kababayan, hay nako, ading, magpahinga ka na. Because ading, your gum is bleeding. Ipaubaya mo na yan. Magparehab ka na. Never again. Kung hindi isa-isahin ni Amy Marcos yung mga kadyutahan ng kanyang kapatid at hindi niya panagutin ang mga pagnanakaw at hindi si Amy mag-file ng case mismo sa kanyang pamilyang yung kay Lisa Tanas at hindi siya hindi niya kondinahin yung mga kidnapping na ginawa ni Lisa Tanas ng kapatid niya, never again. Wala nang naniniwala sa Marcos Bangag family. Tandaan ninyo, huwag kayo madismaya kay Inday Sara sa kanyang mga eksena because I know something from, from somewhere. Di ba? So, yun lang yung sa akin. Kaya, sabi nila, Marlica, ganun. Kasi nagsasabi ko, tanga na lang ang susuporta at boboto kay Amy. Ngayon ang question ko, pag tinaas ba o pinatuwad ba ni Inday Sara si Amy, pinaikot-ikot niya na parang trompo, sigurado ba kayo na iboboto niya sa balota? Wala naman nakakita doon. Alam mo, ilagay pala ni Inday doon. Number 1 Senator, Maharlika. Chika lang. Total, budulan, di ba? Di magbudulan na lang tayo. Ganun lang yon, darling. Never again, kahit sabihin pa ni Bibi Sara na iboto si Amy Marcos. Okay, I admire, sabi ni Kato B. You are fair lady, Maharlika. Okay, not bending and staying true to your principle. Yes! Sabi ko sa'yo, kahit na, ano pa yan, kahit na paikuti ni Inday si Amy, BS. Tama na, sobra na. Ngayon, sabi ko nga, kung ano man yung catch, ano man yung political eksena ni Inday Sara, then, strategy na yun. Ba't mayroon tayo sariling strategy? At hindi naman lahat kailangan sabihin ko sa inyo. Kaya wag muna kayo bumoto ha, OFW ha. Antayin nyo yung live namin ni Attorney Glenn Chong. Kasi alam ko, may mga nag-send sa akin yung binoboto nyo, iba ang lumalabas. Dadayain nila ang eleksyon. Kaya nga, wag muna kayong bumoto at ang gagawin natin, gagawa tayo ng strategy. I talked to Attorney Glenn Chong this morning. Bibigyan kayo ng advice kung ano yung gagawin natin. Dahil talagang dadayain nila. Tandaan ninyo, si Lisa Tanas at si Bangag ay nandaya talaga sa eleksyon. So huwag kayong madismaya kay VP Sara. Okay, ako ba nadismaya? Hindi. Basta ang sabi ko lang, hindi naman pag itaas ni Inday, iboboto niya. So never again. Bakit? Si Amy na lang ba ang natitirang kandidato para magprotekta kay Inday? Andyan yung Duterte 10. Approve na ako dyan sa Duterte 10 na yan. Actually, approve na rin ako kay Camille kasi 10 lang na yun. Daga mo ng 11. But never again kay Amy Marcos. Ginagago tayo. Putang ina. Kapatid niya, presidente, mag-acting-acting. Hoy, naku, ang kapatid ko, napapaligiran ng mga demonyo. Nalala niyo yan? Sa GIL event na nagsalita siya? Sino yung mga demonyo nakapaligid sa kapatid niya? Bakit wala siyang balls? Wala naman siya talagang balls para sabihin kung sino yung mga yon. Ang sabi, panagutin yung mga sangkot sa Chacha, napanagot ba niya? Sabi nga ni Miss Hanlet Abansenya, ek lang ni Amy Marcos yan dahil nakita naman niya.
Lahat doon, ginagago siya during the Senate hearing. Hello? Si Remulla, sabat ng sabat. At kitang-kita nyo na nilabag nila lahat ang batas. Batas ng international at batas ng Pilipinas. O, tapos, okay lang sa inyo? So again, mga kababayan, kung ano man ang strategiya na ginagawa ni Inday Sara, strategy na yun. Basta ang strategy natin, never again na pabubudol. Anyway, it's your personal decision. Yung personal nyo yun eh. Yung sarili ninyong pananaw, pakiramdam, you follow your gut, mga darling. Follow nyo yun. Di ba? Kung ano naman ang sabihin ko dito, at the end of the day, choice nyo yun. Di ba? Kung gusto nyong iboto kay si Amy Marcos, edi ang sabi ko na lang, tanga ka. Di ba? Bobita ka lang. Di ba? Na hindi mo alam lahat ng kababuyan na ginawa ng mga Marcos. Ang magkapatid. Madali lang sila magdrama-drama ngayon, magbumurahan, not really, yun na mag-ano sila, nagoy, kapatid ko. Tapos later on, after a year, after election, pinatawag na namin ng isa't isa. O sino ngayon ang kawawa? Eh di bayan na naman. Ay kasi magkapatid lang naman yan sila. Ganyan nga, patawarin na natin. Julul. Ang nagtatanggol lamang kay Amy Marcos, tandaan ninyo, minus Inday Sara kasi may isang strategy o yung iba, maybe trabaho nila kasi kailan lang kumita ng pera. Kasi di ba tandaan nyo, may mga political firm, strategies, chuchu na hinahire yan sila para i-promote. May mga strategies, not only Filipino, but even sa iba't ibang mga bansa, international, may mga political strategies na hinahire na binabayaran ng milyon-milyon para pabanguhin ang isang kandidato. Paano mo pababanguhin si Mangga? Si Amy Marcos, paano mo pabanguhin? Okay. Alam niya, adik yung kapatid niya eh. Putangin na. Pababanguhin mo? Alam niya, adik yung kapatid niya. Tapos isasalang mo. So, ibig sabihin, if you're supporting Pangulong Duterte, ito lang. Kung supportan niyo si Pangulong Duterte, Pangulong Duterte at si Nikki Cosseteng, actually tahimik, na bangag-bangag si Marcos. Yung ginawa kay PRRD, naniniwala kayo na si PRRD ay nagbigay ng change, and hope sa atin, which is true naman. Tapos ngayon, dahil na bumabaliktad si Amy Marcos, bobotohin ninyo. I'll tell you something, kinuwento ko. Noong nakilala ko si Amy Marcos noong 2017, nung ako ay naimbita sa kasal ng kanyang anak, totoong magaling mag-alaga si Amy Marcos ng kaibigan. Magaling siya magbigay sa iyo ng special treatment. Binigyan niya ako ng special treatment noong 2017. Inasikaso talaga ako. Gusto niyo yung kwento ko? Gusto niyo ba yung kwento ko? Baka hindi niyo pa alam. Mag-comment ka dyan, inom lang ako ng tubig. Kasi pag ayaw niyo, hindi ako magkukwento. Ito, totoo lang. Kasi naikwento ko to kanina, ay kahapon, yung mga na-meet kong mga kamag-anak. Para may idea kayo. This is my personality. 2017, nung inibita ko ni Amy Marcos, mga kababayan, sa kasal ng kanyang anak na si Michael and yung Karamang Lapos. Remember that? Okay? Minessage ako ng kanyang staff. Hindi siya personal nag-advise sa akin na pwedeng na pumunta ako, ganyan-ganyan. Willing silang sumagot ng aking pamasahe. From US to the Philippines. Anong sabi ko? No. Nagkataon na pauwi talaga kami ng Pilipinas, so wag nyo nang sagutin. Okay? Wag nyo nang it's okay lang, I can afford to pay my transpo. 3 kami. Jowa, Jonakis, wala pa akong apo noon. So umuwi kami ng Pilipinas, sarili kong pera. Bakit ayaw kong pabayaran yung pamasahe ko? Na alam ko maraming pera ang mga Marcos. Kasi ayaw kong gamitin nila against me. Ito, hindi na pa, totoo naman ako ever since sa inyo. Pagdating sa Pilipinas, November 2017, I think kung hindi ako nagkakamali, ang kasal 27 yata yun. So, I forgot. Basta somewhere, ang pumunta kami ng Pilipinas, akarating ko ng Pilipinas, November 20-ish. I just forgot, 21, 22. Kailangan ko pa lungkatin yung mga ticket record na dyan lang naman sa email. So ngayon, ang mga staff ni Amy talaga sa akin, in fairness, mababait sila. Miss Maharlika, pakibigay sa akin yung information nyo kasi i-purchase kayo ng ticket. 3 kami na magpamilya. Ngayon sabi din ng Joars ko, wag kang
magpalibre ng pamasahe sa mga yan at gagamitin nila against you. Okay, so ang nangyari doon, sabi ko sabi ko, total, inibitan naman nila ako, di ba? Talagang mag-suspend naman tayo ng time doon, Sabi ko, sige, ganito na lang. Yung sa akin na lang, wag na kayong kasama. At saka ayoko naman talaga ibigay ng information ng family ko sa kanila. So, ang katotohanan, nagbinayaran ng ticket from Manila to Lawag. Okay? That's understandable dahil imagine, pauwiin ka mula Pilipinas para sa kasal. Although during that time, it's an honor. Okay? It's an honor talaga. So kaya pumunta kami. So yun ang totoong kwento. So pagdating ko sa Lawag, nakita niyo yan, live yan, nandiyan sa Maharlika. I don't know kung nabura na ba yung mga ano. Pagdating ko sa Lawag, may 3 staff. Kaya gusto kong malaman sa'yo kung gaano kagaling mag-alaga si Amy Marcos. Pag may nakikita silang mayroong supporter o magagamit ka. So pagdating ko sa Lawag, 3 staff ang sumalubong sa akin na nag-assist sa akin for 5 days. Meron pa nga doon nakalagay, "Welcome to Lawag, Maharlika." Kaya nga sabi ko doon sabi ko may mga ganitong eksenang ganyan. Ano ako? 'Di ba? First time ko kasi nangyari mga ganon. So, ngayon, nandoon si Amy, nagsayaw-sayaw pa kami doon sa Lawag. Parang mga ati-atihan doon na mga local, not ati-atihan, but local dancers, no? Tapos, ang daming bus na nakapila para sa mga bisita from all over the Philippines. Ngayon, ang sabi ko doon sa Junakis ko at jowa ko, sabi ko, tara na, magsakay tayo ng bus. Sabi ko na gano'n, excited na ako. Ang sabi ng staff, "Ma'am, hindi po kayo. Dahil may sarili akong service na provide ni Amy Marcos as a visitor." O, di ba? Kabog sa baka. May driver pa. Okay? Di ba? Ipa-hair follicle test muna ni Amy o si Amy. Totoo yun. Di ba? Hindi ko naman, kinuwento ko na yun actually sa ibang vlog ko long time ago na kasi yun. Special treatment talaga. Nung araw na dumating kami, may kumatok sa pinto namin. Nakalimutan, andyan naman recorded naman, hanapin ko pa, pero ito lang yung recollection ko. May kumatok, "Hi, Miss Maharlika, ako po si ganito, si ganyan. Punta po kayo sa parang may salon. Kung gusto niyo po magpaayos, chuchu-chuchu." So, since hindi ako sanay sa ganung buhay, di naman ako celebrity ekik, sabi ko, aba, bongga, may mag-aayos pa ng hair ko and everything. Sabi ko, "No, thank you." Sabi ko na ganun, okay na ako sa hair ko at ang magme-makeup sa akin, yung anak ko. So, kasi may mga event yun, gabi-gabi yun. So, kaya ako talaga maa-attest ko, magaling mag-alaga ng tao si Amy Marcos, ng kaibigan at ng supporter. Totoo yan. Okay? So, ang question now is, dahil ba ako ay tinrato ni Amy Marcos 2017 na enjoy ko yung perks bilang supporter nila, ay tatahimik na lang ako at sasabihin ko sa inyo, hindi, kasi magaling talaga mag-alaga ng tao si Amy Marcos? No, because this is not about myself. This is not about na binigyan ako ng staff and everything. No, this is about your future. Yung pera na yan, okay, kaya nilang paikutin o bilugin ang mga tao para ipakita yung treatment na ganito. Kung nga parang kaya nilang bilhin ang pagkatao mo, but not Maharlika. Maraming nagsasabi, sayang naman yung friendship. Even kay Lisa Tanas, anong sayang dun? Paano magiging sayang ang friendship kung ang kaibigan mo ay sindikato? Right? So kaya totoo yun. Mga kaibigan po, ulit ko na lang kinakwento dito. Ang punto de vista natin, mga kababayan, so sa nagsasabi na talagang magaling mag-alaga si Amy Marcos, I can vouch that. But it's not about me na inalagaan. It's about you. So ibig sabihin, dahil pinakataan si Maharlika, forever na tayo mag-Marcos-Marcos, kahit binubudol na tayo, binudol na nga tayo, di ba? Adictus benedictus na nga. Patunayan mo, Amy Marcos, sa amin, sa mga Pilipino, sabihin mo na ang kapatid mo, bata pa lang, sumisinghot na. Patunayan mo. At kahit pagsabi ka pa, it's too late, darling. It's too late. Mag-retire ka na. Total, enjoy mo na lang yung buhay mo sa apo mo. Mag-repent ka, di ba? Mag-reflect ka. Ganun lang gawin mo. Ano pa ba kailangan nyo sa buhay? Kasi if you talk about public service sa Pilipino, what the heck? Anong public service? Napagbigyan na kayo from governor.
Now, senator. Ano, ang ginanda ba ang Pilipinas? Tangay na, ang krimen nga na pataas na pataas. Anong? Bigyan natin uli ng chance? Ayawa. Kayo magbigay ng chance. Basta ako, never again. Okay, magsingutan silang pamilya, sabi ni Rister. Yun, mga kababayan. So, ako, nung nakita ko yung picture na yon, syempre mga nakakausap din tayong mga tao, you know me, marami tayong puting ahas. Hindi ako nababother doon. Basta ako lang bilang isang vlogger, bilang isang independent na walang humahawak sa liig ko para magsabi kung ano at diktahan o dahil kumikita ka ng pera because of your firm or whatsoever, BS. Alright? Never again to Marcos o Amy Marcos sa pamilya niya, mga anak niya, lahat. Never again sa mga bangag. Diba? Gago ka na lang talaga kung boboto ka pa eh. Embot sa imo. Ewan ko sa inyo. Pero ako, never again. Yun lang. So sabi ko sa inyo, kahit ingat pa yung paa ni Amy, paikot-ikutin ni Inday yan. Gusto ko nga paikot-ikutin ni Inday yan, parang trompo. Diba? No to Marcoses. Sabi ni, hindi palangga, wala na. Evelyn Pasillos. Now what, mga kababayan? Kaya ngayon sabi ko nga, dahil the boat is sinking, huwag niyong kalimutan ang sinabi ni Miss Sunny.